Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng bago pong DPWH Secretary na si Vince Sison na ang corruption daw po ay talagang mahirap pigilan mga kabayan dahil inamin niya mismo ang corruption po ay nanggagaling po mismo sa mga tiwaling politiko at syempre po sa buwatan. Alamin po natin mga tambay at pakinggan po natin itong balita mga kabayan. Pero hanggang ngayon, ang tanong natin, bakit hanggang ngayon puro contractors pa lang po ang pinapangalanan? Napakarami pa lang tiwali na mga politiko. Bakit ayaw mag-mention man lang kahit isang congressman, mga kabayan, sa mga distrito kung saan nahando ng korupsyon ayon mismo dito? Wala pa rin po silang pinapangalanan Nakapagtataka. Pakinggan po natin ang balita. PWH inamin sa Kamara na hindi raw magiging 100% corruption-free ang 2026 budget ng ahensya. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Vic Sumintak. Sa kabila ng matinding kampanya ng Marcos Jr. Administration laban sa katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi matiyak ni Secretary Vince Sison na magiging corruption-free na ang revised 2026 budget ng ahensya. Sa ambos interview sa Kamara, sinabi ng kalihim ng realidad na gaganap ang korupsyon hindi sa papel kung saan nakalagay ang proposed budget kundi nangyayari sa actual execution ng projects kung saan nagkakaroon ng sabwata ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at mga contractors. Aminado si Dison na bagamat inalis na sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH ang mga nakitang mga insertions, pero hindi pa rin 100% na corruption-free na ang pondo ng ahensya, kaya dapat pa rin higpitan ang pagbabantay sa implementasyon. Ang corruption-free hindi ganyan sa budget. Ang corruption hindi nangyayari sa papel. Ang corruption hindi nangyayari sa ahensya. Hindi nangyayari sa papel. Kahit na tanggalin ko lahat ng mga questionable dyan, it does not guarantee no corruption. Corruption happens not on paper. It happens in real life. It happens in the bidding process. It happens when projects are not properly monitored. It happens when there is collusion between officials of the agency and contractors who sign off and pay projects that are non-existent. Sa ngayon ay nakasalang sa House Committee on Appropriations ang budget ng DPWH na nagkakahalaga ng 881.3 billion pesos na inaasahang dadaan sa butas ng karayom dahil sa mga natuklasang mga insertions. Vic Sumintak para sa Mga tambay, walang katiyakan mismo ang bago po sekretary ng DPWH. Mga tambay, aminado po siya, ang bagong sekretary po ng DPWH, na ang korupsyon po ay talaga pong hindi magiging 100 free, mga tambay. Dahil aminado po siya na ang sabwatan ay magmula po sa mga politikong korap. Hindi po ba, mga kabayan? At syempre po, nahandyan po mga contractors. Mga aso po nila yan mga tuta. Tuta po yan ng mga politiko at mga korap na nasa DPWH. Hindi po ba? Kaya po napaaganda po nung ginawa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi niya po pinagkatiwala sa mga korap na mga politiko, lalong-lalo po sa mga congressman, sa mga representative po ng mga distrito sa ating bansa. Hindi po ba? Napakalaki pong kabawasan, mga kababayan, na huwag mong ibigay ng 100% sa mga politiko dahil mismong kayo sa binagoong Pilipinas, alam nyo mismo, pati po ang ngayong bagong sekretary ng DPWH na si Vince Sison, mga tambay, nakita nyo po, aminado siya. Kaya yung corruption po, mga tambay, pag hindi po nila binago at hindi po sila nagkaroon dyan ng tinatawag na pangil o ngipin, hindi po ba? Hindi po
mawawala ang talamak na korupsyon sa gobyernong ito. Hindi po ba? Kaya nga po yung mawawala lang po itong korupsyon na ito, mga tambay, pagka ganito sistema. Yung sistema, wala naman pong pinananagot eh. Wala eh. Hindi ba? At wala pong makukulong yatang mga politiko. Mga kabayan, meron po ba? Napakadali pong pangalanan yan. Di po ba ano sabi ng Vice President? Kung talagang seryoso ka na linisin mo ang korupsyon, pangalanan mo 1 oras lang. Mga tambay, o 1 araw lang. Ano po sabi ng Vice President? Sa loob lang ng 1 araw, kaya mong pangalanan yan. Kahit po ang DPWH Secretary, kaya niyang pangalanan ang mga korap na politiko. Hindi po ba? Kasi mismo kayo sinasabi nyo, sabwatan ng mga korap na politiko, mga contractors, at kasama ang mga district engineer. Hindi po ba? DPWH. Hindi po ba? Nahandyan lahat. Hindi po ba? Kung talagang gusto nyo na talagang malaking pera ng bayan ang hindi masayang at mapunta lang sa mga bolt ng mga politiko, di po ba? Kayo na mismo ang tumutok. Di po ba? Ang Pangulo, kung talagang seryoso siya sa korupsyon, hindi po ba? Tutukan niya mismo. Di po ba? Lahat, pati ang bidding. Di ba? Naka-hands-on ka sa mga proyekto mo. Hindi dapat ito ipagkatiwala na 100% sa mga politikong magnanakaw. Dahil ngayon, napakaluwag po ng korupsyon ngayon dahil walang pangil, walang yagballs. Di po ba? Walang kamay na bakal ang nakaupo yata ngayon dahil baka pati siya ay involved umano sa korupsyon dyan sa nangyayari po na malawak ang korupsyon sa loob ng 3 taon. Nakakahiya, mga katambay. Kaya nga minsan maisip mo mas magaling yung ginagawa ng Indonesia sa bansa nila. Dahil yung mga involved at corrupt na mga politiko, tinututukan nila. Di po ba? Yun ang tinututukan nila. Taong bayan na nakakaalam kung sino. Dahil alam po mismo rin ng taong bayan. Kaya lang itong mga politiko na ito at itong nasa taong gobyerno natin, mga kabayan, hirap na hirap silang pangalanan. Alam po natin tayo po sa distrito natin, alam natin yung mga politiko na hindi gumagawa ng tama. Hindi po ba dahil sa tagal na nila naglilingkod at yung problema ng ating distrito, yung problema ng ating syudad ay hindi nasusolusyonan samantalang sila pa rin ang nakaupo sa ilang dekada na, tumanda na, pati mga pamilya nila papalit-palit na lang. Hindi po ba? Sila na ang nakaupo. Papalit-palit na lang itong mga pamilya na ito. Pero wala pong nangyayari sa ating mga distrito, sa ating probinsya. Hindi po ba sa ating bayan? Wala. Pero ang gobyerno, hinahayaan nila. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, talagang minumura ang mga yan. Hindi po ba? Minumura. At tumigil kayo. Huwag niyong gawin yan. Kung gagawin niyo yan at mahuli kayo, delikado kayo, mag-resign na lang kayo para magkaroon pa kayo ng delikadesa. Hindi po ba ngayon, may delikadesa pa ba yung mga yan? Dahil ang Pangulo ngayon, nakikita niyo bang may kamay na bakal? Wala. Kaya wala pong mangyayari, mga tambay, yung sinasabing mga investigasyon ng korupsyon na yan. Matatabunan lang po na ibang issue yan. Ang pera ng taong bayan, ang lalabas, mga kabayan, ay walang mananagot sa mga magnanakaw na korap na politiko sa ating bansa. Walang mananagot, walang malalaking pangalan ang makukulong umano, maliban lang po sa sinasabi po nating madalas na parang napolis lang po yan, mga kababayan. Hanggang doon lang, mga kababayan. Pero pagka mga kaalyado na nilang politiko, mga kababayan, 100% mahihirapan makulong pagkakaalyado nila. Nakapagtataka lang Hindi po ba kayo nagtataka? Kahit po yung nagbitiw na sekretary po ng DPWH, wala pong pinangalanan yon.
na mga politiko kahit sabihin mo ang pinakamaraming ghost project ay nasa Bulacan. Wala man lang pinangalanan yung politiko. Kahit isang congressman walang idiniin na ito'y kasangkot at kasabwat ng mga district engineer at kasabwat ng mga contractors. Hindi po ba? Dahil mismo pati ang mga district engineer at mga contractors ay wala pa rin pinapangalanan ng mga taong ito. Mga nakasiper pa ang mga bibig. Nakasiper. Bakit kaya? Meron kayang pagbabanta o sinasabing scripted na wag kayong aamin dahil delikado kayo kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ito kaya matindi po ang sinasabi pong busal sa mga tao na ito. Nakakalungkot lang po. Yung Bulacan na nga lang ang sinasabi nila, isa lang yan. Dahil halos buong Pilipinas may anomalya. Di ba? Yung mga lahat ng gusto magpa-impeach sa Vice President, karamihan po nagkaroon po ng anomalya dyan. Yung La Union nga lang di ba? Yung La Union, grabe po yun. Yung balbasaradong congressman, grabe po. Grabe po, umapaw po ang pera doon sa flood control doon. Mga kababayan. Pero wala pong pinapangalanan ng DPWH yan. Diyan ka magtataka. At yung sinasabi nga po natin sa Bulacan, pati po ang bagong DPWH ay wala pa rin pong pinapangalan ng mga anomalya na sinasabing sangkot dito po sa mga flood control project pa lang. Napakarami pong proyekto ng DPWH. Di ba? Mahigit 2,000 pagawain at siyempre po at humihingi na naman po ng mahigit 900 o 800 plus o 900 billion pondo. Pero wala pang pinapangalan ng mga politikong sangkot sa mga pagnanakaw ng mga taong ito. Hindi po ba? Anong klase yan? Anong klaseng gobyerno ito? Pagka mismo matutuklasan mo sa mga bibig nila na ang korupsyon ay laganap, sangkot ang mga politikong korap, pero ni isang politikong korap ay walang pinapangalanan. Pati po ngayon, ang nag-iimbestiga ng korupsyon ng DPWH na bagong upo ng DPWH na secretary na si Hison. Wala Wala. Ilang araw na po siya dyan, linggo na. Wala pang pinapangalanan. Kaya, basura po ito, mga tambay. Magiging basura lang po ito. Wala pong big fish. Wala. At ang pinakamasakit, hindi na may babalik ang pera ng bayan. Hindi na po. Pagka ganitong klase pong mga investigasyon lang ang gagawin, walang mapapanagot. Yung sinasabi nga po natin, uulitin ko, ang mananagot lang dito, yung mga tuta. Puro tuta lang ang mananagot, puro aso. Pero yung mga buhaya, lalo ko kaalyado nila, safe na safe mga tambay. Safe na safe. Naangisi pa ang mga buhaya, mga kababayan. Samantalang yan yung mga napakaraming pera na nagkamal dahil dekada na sila dyan. At matagal na pong panahon na ganyan ang lakaran nila, mga kababayan. Lalo-lalo po pagdating sa bidding. Hindi po ba? Sino na mamimili? Sila. Kung sino ang pinakamalaking magbigay ng komisyon, yun ang nananalo. Hindi po ba? Lakaran. Kaya napakagaling. Si dating Pangulong Duterte lang ang nakita ni Kamanong na napakahusay, mga kababayan. At alam na alam niya ang kalikaw na mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Alam na alam niya. Kaya po napakarami niyang nagawang proyekto. Build. Dahil sa galing at diskarte niya, hindi niya pinagkatiwala halos ang proyekto niya sa mga magnanakaw na politiko. Ay nako, patawarin kayong lahat. Huwag sana kayong tamaan ng kulog at kidlat, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Sa mga nagpapatuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. At siyempre po sa mga nagko-comment din, like, share, subscribe. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod.
Shoutout po sa inyong lahat, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bay Chichiaco at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong po mga paggawa. Thank you po. At syempre po, ipanalangin po natin mga tambay. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na maingatan po at mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte. Mailayo po siya sa kapahamakan at mabigyan pa po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalo mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. At ganoon din po mga tambay, tayo po ay mag-ingat at syempre po magdasal tayo at na maingatan din po ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.